Hi Aries, welcome po sa inyong reading. This is for Aries, June 4 to June 7th. So para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button and comment below kung kayo nakaka-resonate and hit the Z notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading po sa akin, meron po tayo doon sa kabilang channel, Zaris Babaylan TV. No, yan po ang ating unang channel catered for our international audience. At kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions, nasa kabilang channel din po yun. So, sa Babaylan TV, meron din po tayong mga bagong readings. Everyday po natin yan i-release, no? So, take advantage of checking that out. And Aries, kung hindi nyo naman matsyempohan itong ating live sessions, dito po sa comment section, pwede po kayo magtanong as long as the question is answerable by yes or no. No? So kung feeling nyo naman hindi kayo masasatisfy sa yes or no na sagot, meron po tayong form sa description box, pakitignan na lang po. Either you have to copy the link or click the link. You'll be routed to my page. Type in your questions, click submit, follow the instructions. May promotion po doon na 4+1. And if you also want to avail itong ating private reading, nandun din po yan sa description box. Pakibasa na lang po. So Aries, I want you to know that this is a general reading. You may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So nakikita ko naman dito, Aries, parang yung isa merong sabihin nating sense of urgency, no? Parang sandali na napa-oo lang ako or nakapag-desisyon ako ng pabigla-bigla gusto kong bawiin itong mga nasabi ko. Either sobrang tuwang-tuwa ako that time nung nag-uusap tayo, may nasabi ko, it's a heightened emotion, hindi lang sobrang natuwa, pwedeng sa sobrang galit, may mga nasabi ko na hindi din naman dapat, no? Gusto kong bawiin kasi that's not what I mean, no? Pero parang feeling niya, kumbaga sa text, no, na-sent na. So, paano ko babawiin? Kasi na-deliver na yung message. So, parang sa akin, ano kaya yung dapat kong gawin? Kasi baka mamaya mag-take action siya, maniwala siya sa sinasabi ko. Hindi naman talaga yun, no? Let's check kasi naiintriga ako dito sa energy na ito with the Four of Pentacles, the Nine of Wands, and the Strength card. Let's say, oo, gusto kong mangyari, medyo half meant yung sinabi ko, pero parang napaaga, no? Kung good news ito, yes, dadating tayo dun sa panahon na iyon. Pero, kumbaga, hindi ito yung right time, no? Hindi sa ayoko mangyari, pero ang sinasabi ko dito is, baka pwede pa tayo mag-antay. So kung galit naman ito or frustrations, no, yung mga nasabi ko out of galit lang, that's not what I mean, no? That's not what I meant. Ang sinasabi ko lang dito is, kumbaga napuno lang ako. This is me kind of like bursting something na just to parang maibsan, no, yung sama ng loob ko, yung galit ko ba mawala, no? This is me releasing those energies, pero kung I feel like nasobrahan din naman ako at alam ko yun, no? Kumbaga yung ganon. So ito yung sinasabi natin na mahirap magdesisyon kapag heightened emotion tayo, whether sobrang galit, sobrang saya, sobrang lungkot. Meron tayong mga bagay na nagagawa na hindi naman natin talaga minimin, no? Tao lang, yung mga ganyan. With the Chariot and the Devil card, it felt like, um, kung babawiin ko 'to, kung magagalit ka, sige okay na lang din. Siguro ako yung may mali with the Chariot, 'no? Ako na lang din yung lalayo. Pero I hope maiintindihan mo. Also with the Chariot, double meaning kasi yung Chariot minsan, kasi it's also surpassing the challenges. The Chariot also means surpassing it. Na parang sana maintindihan mo naman na nandun ako sa sitwasyon na parang naipit ako, no? Nakapagsabi ko with the Six of Cups, the Star, and the Hierophant, no? Ang nakikita ko dito, parang madami pa akong bagay na gustong gawin. Siguro nandun tayo sa isang desisyon or nakapag-desisyon tayo dahil lang na
na pressure tayo, no? Pero madami pang options, madami pa tayong time. Mas okay muna siguro unahin natin yung mga sarili natin kasi ang gusto ko unahin ko yung sarili ko, no? Yun yung nakikita ko with the Six of Swords and the Six of Pentacles. Pero ang pinaka-best na solution na nakikita dito ni Aries is more of pupunta tayo doon, parating tayo, no? So either cohabitation proposal or marriage. Pero pwede bang unti-untiin natin? Kasi either lasing na ako, nasabi ko siya, no? Hindi sa ayokong mangyari, no? Parang masyadong maaga. With the Six of Swords in here, kumbaga let's cross the bridge when we get there. No, wag tayo magpadalos-dalos. Kasi sa akin na mismo nang galing. Kumbaga, ito yung part na tulak ng bibig, habig ng dibdib, no? So, ito ang iyong reading for now, Aries. Tingnan natin ang zodiac sign ng person mo. This could be their sun sign or a placement in their chart. I'm seeing Taurus, Sagittarius. Taurus is very dominant. I'm also seeing Virgo, Aquarius, Pisces, Capricorn, Leo. Leo is very dominant. Cancer and yeah, Capricorn is also dominant. So this is your reading. I'm Aries. Again, for those of you who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the same notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, dun po yun sa kabilang channel, that is Babaylan TV. No, sa kabilang channel, nagla-live din po tayo. Kung hindi kayo maka-champo sa live session, sa comment section po, no, as long as the question is answerable by yes or no. And Aries, huwag niyo pong kalimutan, no, na maraming ways on how to ask a question. Meron po dito din sa description box. Click the link, you'll be routed to my page, type in your questions. Or if you want to avail the private reading, nandito din po yan sa description box. Love and light, namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye! You want the best of my heart, you just gotta see the